Sandali lang po, mayroon akong kwento na may kwenta. Bago ako naging mayor, ang dinatnan kong Maynila ay dugyot, magulo at lugmok. Kaya binilisan natin ng kilos at walang sinayang na oras. Sa nagdaang 2 taon, yung mga parang imposible, naging posible. Lumago ang negosyo, nagkatrabaho ang tao. Anong balik ang tiwala sa gobyerno, ibinalik natin ang dignidad sa tao. Pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, krimen bumaba, droga, unti-unting nawala. Ngunit, hinamon tayo muli ng tadhana. Dumating ang pandemya, mabilis na aksyon na naging tugon. Ospital, gamot at pasilidad ay maagap na naihanda. Tuloy-tuloy na bakuna, lahat niyayakap. Inuna ang sikmura, kahon-kahon na ayuda para ang gutom ay mapawi. Pero hindi tayo tumigil, hindi tayo sumuko. Tunay na solusyon, mabilis na aksyon. Nagawa para sa Manileño, kayang gawin para sa bawat Pilipino. Sa tulong nyo, may awa ang Diyos. Ito ang gagawin ko. Habang hindi pa tayo nakakabawi at hilahod pa sa pandemya, tuloy-tuloy na ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Ani ng mga magsasaka, bibili ng gobyerno sa tamang halaga. Bawas na buwi sa krudo at kuryente ay dagdag na kita sa bawat pamilya. Naumpisa ang build, itutuloy natin. Pero tayo naman, build more hospitals, better schools, more housing, and create more jobs. Sa seguridad ng ating bansa, we will be fearless. Sa pakikitungo sa ibang bansa, we will be fair. But always, always, always faithful to the Filipino people. Tapat sa bayan, tapat sa iyo. Ayun, may love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at especially po dyan sa mga Manileño, mga Iskonians at sa mga taga Maynila, no, na walang sawang pagsuporta kay Yorme Isko Moreno and dito sa ating YouTube channel. So, ngayon, mga Manileño, mga taga Maynila, Iskonians, magandang balita po ito, magandang update po ito na kung saan ay still, no, nananatili, huminto at nasa taas pa rin ang Yorme Isko Moreno na number 1 pa rin sa survey ng research, no, ng Manileño at sa mga tinatanong, no, mga kadalasan kasi pag nagtanong ka sa Maynila kung sino yung gusto nyo maging mayor, ang sagot ng iba bago naman. Kasi bukod doon, hindi porket sinabing bago naman ay si Sam Bersosa yan. Hindi po. Kadalasan sagot nila, baguhin naman. O, ibalik kung ano yung naumpisahan. Katulad lang dito, isa po to sa rason na kung bakit si Yorme Isko Moreno tumakbo ulit bilang mayor at sinabi na nga niya na noon na kapag siya ay hindi pala rin bilang presidente ng Pilipinas, siya ay magre-retiro. Ngunit ang nangyari po ay kanyang naumpisahan, kanyang ginawa at kanyang pinangako sa Maynila ay nabaliwala. Kaya po isa sa rason na kung bakit siya bumalik pagka-mayor. So ito po ang dahilan. Panoorin niyo po. Ay, unti-unti na natin narating ang mga pangarap natin para sa mga Manileño. Kaya kailangan ituloy mo, ate. Kayang-kaya mo yan. Yorme, Kayang-kaya. Lagi niya sa amin sinasabi, yung kanyang laway masasanla. Gedli-gedli na siya, mag-retiro na siya. We feel betrayed. Right from the very beginning, ang sinasabi niya sa amin, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo, hindi kami maglalaban ni ate. O, diba? So, napanood nyo naman po at nakita nyo naman po na kung saan dyan. Sabi nga ni Congressman Chowa at ni Mayor Hani Lacuna na pinagtaksilan daw sila, I feel betrayed or betrayed daw, no? Pinagtaksilan daw sila ni Yorme kasi ang sabi nga ni Yorme ay hindi na daw ito papasok pagka politiko sa Maynila at bibitawan na daw niya ang Maynila. Ang problema lang kasi dyan, kung pinatuloy nyo lang, umpisa naman dyan sa video ang sabi, ate, ipagpatuloy mo, kaya mo yan. So, may tanong ko lang ngayon mga Manileño, no? Kahit hindi ka Iskonians, kahit supporter ka ni Hani or kahit napilitan ka lang sumuporta kasi ayaw mong matanggal sa trabaho, may naipagpatuloy ba? Ito simple lang. Yun ngang fountain sa City Hall, harap ng bantayog ni Andres Bonifacio. Ngayon hindi na nga gumagalaw eh. Ngayon ninyo sabihing pinagpatuloy ba?
Yung mga senior citizen, ang daming reklamo. Noon may mga pagatas sila, noon may mga ayuda silang dumarating. Ngayon wala na. So ngayon sa tingin nyo, kung ikaw nagtanim ka ng palay, yung inaasahan mong siya sana ang magpapalago ng palay, pag uwi mo, yung palay mo payat pa sa kalansay, sa tingin mo matutuwa ka? Siyempre palalayasin mo yung inatasan mong magbantay. Instead na pabantayin mo siya doon at pinabayaan lang din naman niya, paalisin mo na, ikaw na lang magbantay. 'Di ba? O simple lang. Ngayon, nakita nyo po sa survey na kung bakit si Yorme Isko Moreno pa rin ang pinipili ng taga Maynila. Alam nyo kung bakit? Kahit sinong batikan na politician or kahit sinong mayaman or sikat na artista na kumalaban kay Yorme, hindi po talaga mananalo. Alam nyo kung bakit? Kung noon man basihan natin, no? Kung noon mang panahon pa noon, babasihan natin, mananalo ka kapag pera ang labanan. Ngayon kasi ang iniisip ng tao, no? Ganito Halimbawa, merong kalaban si Yorme dyan na mayaman, milyon-milyon ang pera. No? Aanhin mo yung bibigyan ka ng 20 mil, no? Kung magtiis ka naman sa 3 taong kahirapan. 'Di ba? Sabi nga ni Yorme, hanggat hindi ka kumain ng tira-tira ng tao, nasa mabuting sitwasyon ka pa rin. Kaya, hanggat hindi ka kumakain ng pagpag, hindi mo mararamdaman ang hirap ng buhay. 'Di ba? Hanggat hindi mo naranasang kumain ng tira-tira sa basurahan, you are in still good situation. 'Yun ang sabi ni Yorme. 'Di ba? Kaya kung ako, praktikal na Manilenyo or taga Maynila, kung ako boboto, piliin ko yung magiging mayor, magiging alkalde, na kung saan ang puso ay para sa mahirap. Mahirap kasi yung magkaroon ka ng mayor na mayaman Kasi mayaman na yan Ngayon, kung ikaw mahirap, boto lang ang kailangan nila dyan sa'yo. Hindi nila kailangan, no? Hindi nila kailangan yung hinaing mo. Alam mo kung bakit? Pag nanalo yan, tapos mayaman, never kang puntahan yan. Bakit? Nasanay sa karangyaan. Mas piliin ko yung mayor na kapag may baha, nandun lumalangoy. Mas piliin ko yung mayor na kapag dating sa kasunog, nandun tumutulong nagbubuhos ng tubig. No? Piliin ko yung mayor na pagdating sa kahirapan, maghanap at marunong kung paano solusyonan. At higit sa lahat, piliin ko yung mayor na unique. Katulad kay Isko. Bakit? Sa lahat ng kumandidatong mayor ngayon, si Isko lang. Si Isko lang ang bukod tanging nakaisip na ang Muslim binigyan niya ng halaga sa Maynila. Kasi hindi po mga Kristiyano ang naunang tumira sa Maynila, kundi mga Muslim. Nandyan nga sila Raha Lakandula, Raha Humabon, Raha Sulaiman. Take note, si Yorme Isko lang po ang kauna-unahan at kaisa-isahang mayor na nakapagpatayo ng Muslim cemetery. Kasi lahat ng tao sa Maynila, hindi porkit Kristiyano ka, Iglesia ni Kristo ka, baptist ka, binibulin ka, saksi ni Huba ka, born again ka, ikaw lang ang may karapatan. Meron din po tayong mga ninunong Muslim. 'Di ba? So ngayon, ipapakita ko po sa inyo sa survey na kung saan sa 2025 election Manila Mayoralty Survey o Mayoralty Survey na kung saan si Yorme Isko Moreno po ay kumuha po ng 53% at top 1 po ito sa survey at pumapangalawa nga dito si Mayor Hani Lacuna na 32% at si Sam Bersosa na laging naninira 11%. So, kulilat po dyan mga kababayan, no? Mga Manilenyo, mga Iskonians, na si Yorme Isko Moreno po ay nakakuha po ng 53%, no? Sa kaniyang ratings at saka si Mayor Hani Lacuna nakakuha po ng 32%. And then si Sam Bersosa sa sobrang paninira, ayon, kumuha ng 11%. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan po, no? Ang mga tao sa Maynila, ang mga Manilenyo, subok na. Graduate na sa ganyan. Dumaan na kasi sila dyan kay Erap, dumaan na sila kay Lopez, dumaan na sila kay
Lim, dumaan na sila kay Atienza. Kaya ang tao ng Maynila, yung mga residente, mga botante, tinatak na nila sa isipan, aanhin namin yung pera kung kami namang taga Maynila magtiis sa baha, magtiis sa mahal na bilihin, magtiis sa traffic, at magtiis sa mahal na tuition. Kaya nung si Yorme ang naging mayor, pinatikim ni Yorme ang hinahanap ng Manilenyo na kung saan libreng eskwelahan, libreng hospital, murang bilihin, naibsan ang traffic, bumaba ang crime rate, umunlad ang Maynila, tinayuan ng mga kondominium, yung mga squatter na kung saan hindi nila naranasan na humiga sa malinis, malamig at sifting higaan. Si Isko Moreno lang ang nakagawa niyan. Maganda sana kung pinagpatuloy ni Hani. And ang nangyari nga lang, walang nangyari. 'Di ba? Kaya ngayon, kulilat po talaga. Kung sino pa yung sinabing maraming nagawa daw, nung pandemya, hindi naman lumalabas, siya pa yung kulilat. 'Di ba? So, alam niyo sa totoo lang, kahit baliktarin nyo man, no? Ang Maynila, si Isko Moreno pa rin ang hinahanap ng tao. Bakit? Si Isko may napatunayan, may resibo, mabilis kumilos, sa isang sabi lang, resolba agad. Si Hani, yan dito nga nasasabi na mahirap talaga kapag mamuno babae. Bakit? Mabagal. At si Sam Versosa naman, mahirap manalo. Alam niyo kung bakit? Simple lang. Gawa kasi, hindi puro ngawa. Kaya, sa totoo lang, sorry, mananalo ka kung pera ang basihan. Si marami kang pera. Pero kung pagdating sa serbisyo, hindi magdadalawang isip ang tao sa'yo. Wala kayong pinagkaiba ni Hani sa bagay, pareho naman kayong taga Sampaloc. Walang pinagkaiba sa inyong dalawa. Ang tao ang hinahanap nila, prinsipyo, trabaho, at kalidad na pamumuno. Ayaw nila yung puro salita lang. Diba? So yun lang. Maraming salamat sa 2025 election Manila Mayoralty Survey. Nanguna po si Yorme Isko Moreno na mayroong 53%, 32% naman. Pangalawa si Hani, pangatlo si Sam Versosa 11%, and undecided 4%. At klarong-klaro po mga kababayan na si Sam Versosa nangungulilat po. So yun lang. Maraming salamat. Ang layo po ng agwat. Kay Yorme pa lang at kay Hani, meron na si Yorming 21% na ang layo nun. Si Sam Versosa naman at i-compare si Hani, lagpas din si Hani ng 21%. No? So, ang agwatan nila tag 21%. Pagdating naman kay Sam Versosa at kay Isko, talaga namang 41% po ang lamang ni Isko kay Sam Versosa. So, yun lamang po. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.